kukurutin ko, lalamutokin ko, pupukawin ko yung puso niyo 'no, kailangan buksan niyang mabuti. Si Mia tumawa, parang tumama ako kay Mia. Sabi ko, dugo-dugo kami, tama. Paano 'pag lalaki? May menstruation ba 'yan? Oo, si Benar minsan, may menstruation 'yan, eh. Kasi masungit 'no, 'pag 'yan si Benar masungit, may menstruation 'yan. Nagme-message sa'kin yung asawa niya, naku, nagsusungitan na naman yung mag-asawa. Normal lang 'yan sa mag-asawa, ha? Kasi kahit kaming mag-asawa, eh, nagsusungitan kami or hindi magkaintindihan, normal lang 'yon. Kaya nga madalas kong ginagamit yung top 5 essential, control your emotion, okey? So, lagi kong sinasabi sa sarili ko, "Bukas mo na ako bisituhin, may kakausapin ako magjo-join ngayon." Laging gano'n 'no. So, very important sa emosyon niyo 'no, kanina sinapit 'no, control your emotion, 'yan. Kasi 'pag kayo'y laging masayahin, mabilis kayo makaka-recover. 'Pag kayo nainis sa araw na 'to, dire-diretso inis kayo niyan. So, iwasan niyo po yung naiinis, iwasan niyo po yung nalulungkot, ha? Okey? So, simulan na tayo guys 'no. So, number 1, okey lang ba ano, magsulat? 'Yan katulad si Marilyn 'no, pakiramdam ko nagsusulat ka. Marilyn, nagsusulat ka ba ng topic? Hindi pa tayo nagsisimula, nagsusulat ka na? Anong sinusulat mo, yung mga kalokohan ko? Tama? Alam niyo guys, ano lang, alam ko napagod na kayo mga OFW kaya actually ganito talaga ako magsalita. Gusto ko laging masaya lang 'no, kasi very important 'yan. Siguro Marilyn sulat mo na 'no, tips to become successful 'yan. So since nagsusulat ka na, ewan ko kung marami ka na bang naisulat, wala pa akong sinasabing matino, kanina ka pa nagsusulat, pati siguro yung mga kalokohan ko sinusulat mo. Wala pa akong topic, so tips to become millionaire. Number 1, go or plan to be full-time. Yan. Si Sharon nagsusulat. Alam nyo ba yung mga nagsusulat na ganyan, times 5 na matututo yan. Ewan ko, basta kahit hindi na nila babasahin yan mamaya, basta sinulat niya, kasi iniisip niyang mabuti. Nakikinig siyang mabuti. Yan. So times 5 kang natututo guys. Kaya very important yan. Ayan ang mga senyalis ng mga payaman at seryoso sa negosyo. Okay? Nagsusulat. Yung isa diyan nagsusulat, di ko alam kung topic ba o sinusulat niya o yung utang niya sa Pilipinas, babayaran ko na. Sinilista niya yung mga babayaran niyang utang 'no. So hindi naman malamang lahat nagsusulat para matuto, okay? So go, plan and go full-time. Yan, yan ang number 1 na tips natin sa pagyaman, guys. Guys, lahat ng matututunan niyo guys ay i-apply niyo, Sayang kasi marami na kayong natututunan, lahat nasa utak lang. So, dapat lalagyan niyo ng aksyon. Siyempre lahat naman tayo sumali dito 'no, sa negosyo natin, kasi lahat gustong yumaman. Lahat gusto maging successful. Pero sad to say, 2 to 3% lang talagang yumayaman. 97% wala lang, trip-trip lang, wala lang, tinry lang, 'pag nahihirapan nagki-quit na. So maraming gano'n 'no. So kaya nga marami pa yung nagiging busy na sa work. Alam mo hindi ako naging successful, bakit? Kasi naging busy ako sa work ko. Kaya nga number 1 topic ko is plan and go full-time. So mag-full-time hindi FOOL time kasi marami dito 'pag resign nag-full-time. Parang tanga lang. Tulog ng tulog maghapon, puro ligawan yung ginagawa. So maraming ganyan 'no. Kaya hindi pa rin yumaman. 'Pag sinabi mong full-time, so gagawin mo 'tong negosyo 12 hours na, okay? Kasi 'pag OFW ka, nagagawa mo 'to 2 to 3 hours lang a day 'no. Nakakatuwa 'no, minsan kahit nagte-training ako 7:00 ng gabi, may mga OFW uma-attend. So dun mo nakikita na ang mga OFW porsigido talagang yumaman. Tama naman, porsigido talagang yumaman yan, iniwan nga nila yung pamilya nila para lang kitain 18,000. Tama? Iniwan na nga nila yung asawa nila, para kitain lang yung 18,000 'no. Mga OFW 'no, I think 80% sa mga OFW hiwalay sa asawa. Ewan ko kung bakit. Mamaya malalaman natin yan. Type 1, ikaw ay hiwalay na sa asawa mo. Para ma-survey lang natin. Type 1, yan. Yung iba so siya hindi pa siya yun. Ewan ko bakit tinype niya yung 2. Sabi ko type 1 kung hiwalay siya sa asawa. Siguro 2 asawa na yung hiniwalayan niya kaya tinype niya yung 2.
Sabi ko, isang Dalawa asawa yun, lang dalawa. Type 2 sa kanya, dalawang asawa ko hiniwalay ako. Stig, isa lang yung tinatanong ko, dalawa sagot niya. So type 1, kung ikaw hiwalay na sa asawa. Yan. Type 1, yan. No? So, mapapansin nyo guys, habol pa yung iba, no? Hinahanap niya kung saan nakalagay yung 1 niya sa cellphone. So, alam nyo, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magtaka pag kayo mga OFW na hiwalay sa asawa nyo. Hiniwalay ko sa ng asawa ko eh. Kasi hiniwalay mo. The moment na lumipad yung eroplano mo, hiniwalay mo na asawa mo, na nagkahiwalay na kayo. Ano? So, siyempre naman, no? Mismo talaga sa Bible or sa Quran, no? Sinabi naman diyan, no? Sa mag-asawa, huwag paghihiwalayin ng tao. Ang mag-asawa, huwag paghihiwalayin ng tao. So, pinaghiwalay ng employer nyo yung mag-asawa, yan, matutuluyan yan. Kasi siyempre, nag-asawa ka na eh. Sanay ka nang may kinakalabit ka pag gabi. Tapos bigla na lang, isang araw, pag gising niya or pag naiihi siya, wala na siyang katabi. Kasi nasa ibang bansa na yung asawa niya. So, di magtatagal, di pa agad-agad nasisira, pero lalo na pag umabot pa ng 5 to 6 years. So, yun hindi naman lahat, no? Pero mostly sa mga nag-abroad is yan, nasisira na yung pamilya, no? So, hindi talaga ideal po ang kitain yung hiwalayan yung asawa nyo, iwanan yung pamilya nyo para lang kitain yung 18,000. Pustahan tayo. Hindi po talaga siya ideal. So, ewan ko na lang ba kasi tuwang-tuwa kasi ang gobyerno pag maraming OFW. Paano nangyayaring naging bayani ang mga OFW? So hindi po kayo bayani kasi wala namang kayong inililigtas na tao. Tama? Okay. Actually, napapabayaan nyo ngayong anak nyo, napapabayaan nyo yung asawa nyo dahil lang sa pagkita ng 18,000. Maniwala ko sa hindi, mga OFW, makinig kayo mabuti. Nandito sa Pilipinas po ang ginto. Bakit kayo pumunta ng ibang bansa? Tama? Baka nasa ibang bansa ang oportunidad. Nandito po sa Pilipinas ang ginto. Tingnan nyo, bakit nasa Pilipinas? Ha? May mga ibang lahi pumupunta pa ng Pilipinas para lang magnegosyo. Kasi maganda, maraming pagkakakitaan sa Pilipinas. Tama? So ako lang po nagnegosyo ko, short sa kwento lang, no? 500 pesos lang puhunan ko, nagnegosyo ko niya. Yung cellphone shop business ko, kumikita ng 150,000 per 500 pesos lang puhunan ko. Tama? So, alam nyo, magnegosyo lang kayo sa Pilipinas, ang laki ng pagkakakitaan. So, yung nagtitinda ng isda sa palengke, no? Sa bangketa, in-interview ko, no? Nung wala pa ako sa InGlobal, mahilig talaga ako mag-interview ng tao. Kumikita siya ng 1.5 a day. Nagtitinda ng isda sa bangketa, walang pestong matino. Ang puhunan niya lang 500 pesos to 1,000. Kayong mga OFW, ang passport nyo 2.5. Hindi lang passport yung tinaya nyo, pati pamilya mo, pati anak mo, pati sarili mo, pati kaligtasan nyo guys sa Middle East. Maniwala kayo hindi. Alam nyo, hindi ligtas ang bansang Middle East sa pagtatrabaho. Sinabi sa inyo ng mga employer yan. Ang Hong Kong medyo okay pa yan. Kakampi nyo ang batas sa Hong Kong. Pero pagdating sa Middle East, maniwala ko sa hindi nyo kakampi ang batas. Ewan ko anong klaseng butas ang meron dyan. Namamaltrato na yung mga Pilipino, hindi pa makapagreklamo. Nare-rape na, namomolestya na pag nagsumbong sa embahada or sa gobyerno dyan, kakasuhan ka pa ng amo mo ng magnanakaw. So, hindi ako natutuwa, guys. Nagkataon lang sa Middle East, napaka-open. Walang placement, kaya maraming OFW dyan. Pero sa Hong Kong kasi, no, narinig ko 50,000. Sa Japan, 80,000. May mga placement. Kaya pinapatulan na nila yung Middle East kasi walang placement. Tama ba? Type 1, pag may tama ka, may tama yung sinabi ko, ha? Type 1 para, yan, no? So, gusto nyo Yes, ibang bansa, apply. ayaw nyo ng Middle East. Sabi nga, libre daw ang placement. Hindi po libre ang placement ng Middle East. Libre po yung ticket natin. Hindi. Kayo po nagbayad yan. Alam nyo po ba, ang employer nyo ay sinisweldohan kayo ng 22 to 25,000 per month. Wala kayo hindi. Ang sweldo nyo po is 22 to 25. Yan po binabayaran ng employer nyo. Ang ginagawa ng employer, 18 lang ibibigay nyo. Merong 5,000 monthly. Ito, laro lang yan. Rough estimate lang yan.
2,000 to 5,000 ang kita ng employer niyo sa inyo. So, ibig sabihin, sa inyo rin kinuha yung ticket. Okay? Installment lang kayo. Ay, ganun ba yun? Oo. 25,000 talaga sweldo nyo to 30,000. Kinuha ng employer nyo. So, binawi, no? Siyempre naman, no? Wala namang panahon na to ng libre. Okay? So, yun ang pinakamalungkot na story, no? Kaya gusto ko mga OFW ito, maganda pag-usapan natin. Mamaya, bibigyan ko ng pagkakataon ng magkaroon ng topic para yung mga OFW makapag-uwi ng maraming pera. So, dalawa yung gusto kong para ano natin ngayon yung topic natin. Isa tungkol sa pagyaman mo. Isa naman sa financial literacy para sa mga OFW. So marami pa akong topic, paano mag-recruit. So hindi ko kayang i-discuss lahat yan. No? Mamaya may send ako sa inyong video link. Panoorin nyo na lang para makatulong. Okay ba? So number 1, plan and go full-time. Number 2, think big. Think big. Diyan ako ginaganaan. Biglang nakikita ko talaga yung ballpen. Laki. Mas malaki pa yung ballpen ni Chrislyn kaysa sa kanya. Nakaganon talaga. Pinapakita niya talaga. Nagsusulat ako, apply. Ibig sabihin, interesado akong yumaman. Yung iba dyan, nakaganyan lang. Oh. Hindi naman nagsusulat. Magsulat kayo, no? Kasi ang dami kong sasabihin bukas. Pag mamaya natulog ka pag isip, ano ba yung sinabi ni apply? Ang dami naman. Wala akong nakaintindihan. Puro kalokohan yung naalala ko. Yung mga ganyan. So kung nagsusulat ka, madali mong tandaan to at madali mong i-recall, pwede mong ibagsak mamaya sa downline mo. Yun ang kagandahan pag nagsusulat. Siyempre, nakaka-downline na kayo. Uy, partner gusto mong yumaman? Sabi ni Upline, kailangan magpo-full time tayo. So pagpaplano niyo yung pagpo-full time. Number 2, think big. Okay? So kung think big kayo, ang isang account nyo, kung member na kayo ng EC5, potential income nyo po kumita ng 1 million per month. Parang awa. Tantanan nyo na po yung 18 milyong sweldo. Pag uwi nyo ng Pilipinas, please, mag full time na po kayo. Seryosohin nyo na to. Hindi nyo masyadong pinapansin yung negosyo nyo. Lamang na lamang yung oras nyo. Siyempre, OFW kayo, wala tayong magagawa. Lamang na lamang yung oras nyo dyan sa trabaho nyo. Magkano lang naman ang sinisweldo mo dyan sa trabaho mo? 600 to 700 a day lang naman. Ang 700 a day times 30, that's 21,000. Malamang 600 a day lang po kayo dyan. Dito po sa negosyo natin, 36,000 per day. 18,000 sa umaga, 18,000 sa gabi. Paano naging 18,000? Opo, baka hindi mo pa naintindihan ang ganda-ganda ng negosyo natin. 8 sa umaga, 8 sa gabi. Ewan ko sa'yo, sasabihin mo pa, apply, busy ako sa 600 a day. Tama ba? Apply, pagdating ko dyan, babalik ulit ako dito sa abroad. Bakit? Ang tanga-tanga ko sa math. Gusto ko yung 600 a day. Ayaw ko ng 36,000 per day. Hindi ko naman sinabi yan apply. No, the moment na nilalamangan mo yung oras mo para kitain yung 600 a day, opo, yan po yung gusto mong kitain. Ayaw mo ng 36. Kung gusto mong yumaman, magpo-full time ka, so naiintindihan mo, think big. Ang pwedeng kitain dito sa negosyo natin, 1 million per month. Opo, ako, 2 oras pa lang kumati ng seminar. Nabaliw na ako sa negosyo natin. Hindi pa ako member, nabaliw na ako. Sabi ni Binar, applied ako, hindi pa ako umati na seminar, baliw na talaga ako kasi kalalabas ko lang ng mental hospital. Ibang usapang baliw. Hindi yun yung sinasabi kong baliw na galing mental hospital. Ibig sabihin na baliw na alam mo yung baliw na naramdaman mo, yayaman ka, naramdaman mo, tumama ka ng loto pero hindi ka naman tumaya. So alam mo yung sa akin, naramdaman ko na yayaman na ako, kailangan ko talaga mag-member na. So kasi 2 lang daw i-invite. Guys, ito lang naintindihan mo, no? Mula noon hanggang ngayon, ito lang naintindihan ko sa negosyo natin. 2 lang i-invite mo unang buwan. Kita mo, isang 1.8. Pangalawang buwan, yung 2 nakuha mo, makakuha ng tagda-2. Siyempre, ubus na yung kakilala mo, mahiyain ka eh. Grupo kayo ng mahiyain eh. 2 lang kakilala. Pangalawang buwan, yung 2 nakuha mo, nakakuha ng tagda-2. Posible hindi. Guys, pwede kayo sumagot ng yes. Pwede kayo mag-comment sa ilalim ng kung anong nararamdaman nyo at kung kayo apply, nakakainis ka, pwede nyo
i-chat sa ilalim ha, para parang Yes. nagkukwentuhan ng tao. Yes, may mga ganyan ha, para ganahan naman ako. Okay? So, pangalawang buwan, dalawang nakuha mo, unang buwan, no, nakakuha ng dalawa. Pangalawang buwan, nakuha na, di dalawang 1.8 ka. 36. 3.6, no? Yung apat na sumali, makakuha ng tagdadalawa. Ayun. Apat na 1.8. Yung apat na sumali, makakuha ng tagdadalawa. Ayun. 8 1.8 na. Yung 8 sumali, makakuha ng tagdadalawa. Ayun. 16 na 1.8 na. Sa isang buwan, ha? Guys, sana makita nyo yung sinasabi ko, think big. Yung dalawang mapapajoy mo, lalaki. Bago matapos ang 1 year, nagwa 1 million per month ka. Pwede mo bang pakita, Binar, na i-show sa screen yung The Power of 2, yung bagong version? Di bali, huwag nyo na ako makita. Makita nyo lang yung power ko. Okay na ako. Yun Okay, yung kinabaliw. copy. Meron ka dyan, Binar. Yung bagong version natin ng Power 2. Think big. Ang laki-laki ng negosyo natin. Ang laki-laki ng pagkakakitaan dito. Guys, ako na kumikita ng 150,000 per month. Nabaliw ako sa 1 million. Ewan kayo. 18,000 lang sweldo nyo sa ibang bansa to 20,000. Hindi pa kayo baliw sa 1 million per month. Kairam ballpen Christine, pakikitok-tokan ko ulo ng mga to. Tong. Alam niyo ibig sabihin ng baliw? Alam mo, mayat-maya. Alam mo, napakabilis maka-recruit sa negosyo natin pag baliw ka. Number 3 topic is baliw ka. So think big. Pangalawa is baliw ka. Yan, no? Nakakaiwan ko siya pag di pa kayo nabaliw dito, no? So, yan, ganda ng ano, no? Binar, pakisend nga sa akin yan. Ang ganda ng pinakita mong picture. May employment pa, ha? Yan, sa ibang bansa, kinikita nyo, 20 mil. Ha? Pag kayo hindi nabaliw sa picture na to, matagal na siguro kayong baliw, kaya hindi kayo nababaliw, no? Baliw kayo sa katotohanan, no? So, mapapansin nyo dito sa paragraph natin, sa pictures natin, no? Unang buwan mo, 3-2, yan. Mapapansin mo, bago matapos ang 1 year, nagna-922 kasi may limit po tayo, no? Hanggang 1 million lang ang pwede mong kitain sa isang buwan. Hindi ka pwedeng lumagpas. Sa isang buwan, ang total na kinita mo in 1 year, walang total, Binar, dito sa ano mo, paragraph mo. Or less, nasa 2.9 million or 4 million yan per month. Tama? Sa trabaho mo, 20 mil, i-round off natin, nasa 200,000 kinita mo. Dito sa networking, kumita ka ng 2 million to 4 million. Sige na. Apply, parang di naman yata totoo yan. Unang dalawa makuha mo, yung iba makakuha ng dalawa, iba hindi nakaka-recruit. Kahit anong usap mo sa mga tao, minsan may mga taong yung pag-isip nila, ang utak nila limitado talaga sa pagyaman. O sige na, pinapatulan na natin yung sinabi mo. Unang na-recruit mo, dalawa. Iba nakakuha ng dalawa, iba isa. Sa isang taon na lang, huwag mo nang kitain yung 2 million, huwag mo nang kitain yung 4 million. 1 million na lang sa isang taon. Okay ba sa inyo yun? Versus 20,000 times 10, 200,000. Malaki pa rin ng 1 million in 1 year kaysa sa 200,000. Kaya sa mga nagdadalawang isip mag full time dyan, kayo'y mga may tama sa ulo. Kasi bakit? Nakakatakot ang 200,000 isang taon. Maniwala kayo hindi, walang matitira dyan. Pero mamaya tuturuan kayo paano may matira dyan. Ito, 1 million sa isang taon, mas maganda yan. Ito matindi. Dati, kinikita mo yung 1 million sa loob ng isang taon. Paano kung mangyari sa'yo, gaya ko, kumikita ng 1 million sa loob ng isang buwan? Hindi pa natatapos. Gusto ko pong kumita ng 20 million to 50 million per month. Alam nyo, bakit gusto kong kumita ng 50 million per month? Hindi ko po target ang ako lang po yung kumikita ng 1 million. Gusto ko, 61 61 na, grabe, dami na natin. Kanina, 48 lang. Gusto ko, 60 na kausap ko niya yung kumikita ng 1 million per month. Alam nyo guys, kung mangyayari yung pangarap ko, sana nga lang talaga, lahat kayo mabahagian ko ng kabaliwan o utak na tamang pag-iisip. Lahat kayo kumikita ng 1 million per month. 60 mong downline, kumikita ng 1 million per month. Makipagpustahan ako sa inyo. Ako po yung mag-30 million per month kasi 1 million sa kaliwa, 1 million sa kanan, 2 million ako. Tama pala, no? So, 60 that leaders, kumikita ng tagwa 1 million, ako ay nagsi-60 million per month. So, kaya po ako hindi tumitigil mangarap kasi pag tumigil na po ako sa pangangarap,
Ako pa yung matutulog na lang, hindi na po ako magse-share sa inyo, hindi na ako gigising, hindi na ako mag-e-effort na kausapin kayo mga OFW. So ako po nandito, huwag niyong isipin si upline, yaman-yaman na, siguro tulog, tulog ano na yan, maghapon ng tulog yan. Hindi, okey? So pinipilit ko pa rin na yung, oras ko, kayo naman yung matulungan ko. Hindi ko man kayo mabigyan ng pera, pero mabigyan ko yan ng utak na kagaya ko, na number 1, full-time, pangalawa, think big, pangatlo, baliw, dapat baliw ka sa negosyo 'no. So, okey na pakitabi mo na ano, Binar 'tong picture na 'to, guys, i-send mo 'to Binar sa ano, chatroom, ganda, pati sa'kin send mo sa'kin ang ganda ng Sige ng po, sige po. eme versus sa salary ng empleyado 'no. So, para makita niyo yung pagkakaiba 'no, kasi iba diyan, nakakatakot naman mag-full-time. Ewan ko sa'yo, sa M Global in 1 year 1,000,000, sa trabaho mo in 1 year 200,000. Kasi marami akong bayarin. Mas mababayaran mo yung bayarin mo 'pag yumaman ka sa EC5. Ang 'wag mo lang gagawin, magfu-full-time ka tapos hindi mo susundin yung mga sinasabi sa negosyo natin. Sinasabi sa negosyo, medyo mawawalan kayo ng oras sa pamilya, gagawin yung negosyo sa Ortigas, gawin niyo po lahat yan, okey? So, sino ba yung sekretary ko? Chrislyn, okey lang ba ano, mamaya tulungan mo ako magbasa ng mga topic, Picturean mo yung sinusulat mo kasi ibang tatamad magsulat, eh. Kanina pa ako nagsasabi, ang ganda ng nagsusulat. Yung iba nakaganyan pa rin, pakialam ko. Sila magsulat, sila lang yung payaman, ako hindi. 'Wag gano'n. Nandidito ka na, payaman ka na, okey lang ba lahat kayo magsulat? Tama? Upline wala akong ballpen. Sabi nga sa training kanina, no excuses, eh. Training na 'to guys. Alam niyo 'pag nagte-training ka, may ballpen ka tsaka papel. Sinusulat mo yung mga topic, tama ba? Lalo na yung itatopiko niya yun. Bakit? Napakaimportante sa pagyaman yun. So alam ko marami ng binanggit kanina yung top 5 essential, pero may mga babanggitin ako na konti lang pero ikayayaman mo. Okay ba yun? So number 4, dapat mabait ka. Yan. Miss Lynn, tulungan mo ako Picturean mo yung sinusulat mo ayusin mo yung sulat mo baka kahig manok yan ikaw lang nakakaintindi kawawa naman sila. Ay, ba't ganyan sulat mo? Upline, ito po yung payaman na sulat, parang doktor. Bakit? Oo, sabi nga nila daw nila, yung sulat daw kabaliktaran ng itsura. Ang pangit ng sulat mo, ibig sabihin, maganda ka. Tama ba? Okay? Si Jenny Rose, no? Ang sulat mo, ang ganda-ganda, nakita ko yung papel. Ang ganda ng sulat mo, Jenny Rose. Kabaliktaran ng itsura mo yan. Apply, parang sinabi mong pangit ako. Hindi, joke lang. Tama? So guys, magsulat Itong mga to, iba hindi nagsusulat pa rin. Sulat kayo. Okay? Para matandaan nyo yung pinag-uusapan natin. Ako din, hindi ko rin matatandaan yung sinasabi ko, no, Chrislyn, no? Kasi ako, yung sinasabi ko, nandito na sa memorya ko to, nasa paa ko, ginagawa ko, no? Reshuffle na lang to. Ako, yung mga pagsasalita ko kasi depende sa mga nakikita kong kausap ko, okay? Number 5, stay at Ortigas pag nag-full-time ka. Yan. Dito kayo magstay sa Pasig, Ortigas. Huwag po kayong uuwi ng province. Uubusin lang doon yung pera nyo po, Huwag po kayo. Ortigas, Pasig, diretso, Mga OFW, sabi ni Ermitanyo, international pala, akala ko Ermitanyo. ECMI, bakit yan ang pangalan mo? Ilagay mo yung pangalan mo o yung ano mo yan, yung Zoom niyo yung ginagamit mo kaya niya. Maganda guys yung pangalan niyo, yun yung nakalagay sa Zoom niyo, no? Unless gamit mo yung Zoom ng team niyo, no? Okay lang 'yan. iPhone, no? Hindi ko alam kung anong pangalan niya, iPhone. Siguro si Ai de las Alas yan, ang apelyido niya Phone. Pangalan niya tapos apelyido niya Phone. Okay? So, number 5, tama ba? Number 5? Chrislyn, ikaw ang secretary ko dito, Kasi ikaw yung nasa baba ng picture ko, eh. Si Maria Rose, di ko alam kung nagsusulat 'to kasi ang laki ng ulo niya, hindi ko makita yung ballpen niya, eh. Mia Rose, nagsusulat ka ba? Kung nakita yung ballpen mo, yung ulo mo lang nakikita ko, ayan, nagsusulat.
Guys, palakpakan naman natin yung mga nagsusulat kasi kanina pa ako nagpaparinig, yung iba hindi pa rin nagsusulat. Ewan ko sa mga hindi nagsusulat. Yan, si Binar biglang kumuha ng ballpen, nagsulat. Joke lang. Kanina pa nagsusulat yan. Okay, isulat kayo guys ha. Number 5, stay here at Ortigas. Kung taga Cavite ka, lipat ka. Ako, lumipat po ako. Dumibay ako sa Cavite. Nagstay ako dito sa Ortigas. Kung saan yung labanan, kung saan yung office, doon ka malapit. Wag po kayong uwi ng probinsya. Kasi pag uwi ka ng probinsya, wala kang gagawin dyan kundi maging katulong ulit. Linis bahay, gawaing bahay, yan. Apply, hindi ko magawa yung negosyo, walang signal, namin ginagawa, atid sundo sa eskwelahan. Mga OFW, pag uwi nyo guys, huwag kayong pupuntong ng probinsya. Pag abroad nyo, uwi ng Pilipinas, tuloy-tuloy ang pagiging OFW nyo, tantanan nyo na mga OFW ang pagtingin sa Pilipinas na bakasyon. Yan ang maling-maling pag-iisip ng mga OFW kaya hindi kayo mayaman. Ang tingin nyo sa Pilipinas, bakasyon. Ang tingin nyo sa ibang bansa, pera, pagkakakitaan. Mali. Ang ibang bansa, babalik na rin nyo na kahit nandiyan dyan na kayo, ganito na pag-iisip ha. Ang ibang bansa, pasyal. Ang Pilipinas, trabaho, negosyo. Okay po ba? Mga OFW, babalik na rin kayo utak nyo ha. Kasi kadalasan mga OFW pagdating na ng Pilipinas, saan tayo mamamasyal? Outing tayo, outing dito, outing doon na. Ubos na yung pera ko, abroad ulit tayo. Yan ang mga ugaling Pilipino, kaya hindi yung mayaman, mga OFW. Tawa-tawa ka, generous, ikaw siguro yon no? Ubos na talaga. Alam mo, generous talagang iubusin mo talaga yung headset mo, ha? Kinakain mo kanina pa yung headset mo, ha? Masarap ba yung headset mo? Ano lang pala, isulat lang pala yung screen mo. Kala ko headset Lasang ice cream daw, lasang ice cream. Kala ko headset kasi yung ano niya, yung screen niya may sulat na gano'n. Hindi ko lang kung yung monitor ko ba may sulat. Pinunasan ko bigla. Gano'n na kulay puti. Kala ko kinakain niya yung headset niya. Guys, pang-5, stay here at Ortigas, Pasig. Kasi guys, yun ang pinaka isang galaw na seryoso yun na dito ka nag-stay, dito ka nagbi-build. Alangan naman taga Davao ka, uwi ka ng Davao, no? Tapos yung leader mo, taga Cebu. Pagdating ng Pilipinas, dito ka tumira sa Davao. So, lugi naman siya. No? Ikaw, nandiyan ka sa... Kasi pag nandiyan ka sa hometown mo, nasa comfort zone kay. Pansinin niyo mga OFW ang sisipag. Wala po kayo sa comfort zone nyo. Kaya po kayo kumita ng 18,000. Sad to say, yung sipag na ginagawa nyo, kung dito nyo inilalagay sa M-Global yan, pustahan tayo. May nasa yon 300,000, 500,000 per month to 1 million, mga OFW. Promise, yung sakripisyo na ginagawa nyo, iniwan nyo yung pamilya nyo ng 2 taon. Wala kayong reklamo kahit ginagawa kayong aso robot ng inyong amo, kayo nagtatrabaho pa rin. Alam nyo, pag sa M-Global nyo ginawa yan, trabaho kayo ng trabaho dito, recruit kayo ng recruit, 12 oras ka nag-i-invite, dati kuskus inidoro ka, pagdating mo ng Pilipinas, kuskus iPad ka, 12 oras din. Saan tayo di magtatagal, magti 300 to 1 million per month. Kung naiintindihan mo yung negosyo, baka pagdating mo dito, apply, 3 buwan na ako sa Pilipinas, hindi pa ako nagwa 1 million per month. Okay, hindi ganon. May process. Sa umpisa, 10,000. Nakita mo naman yung paragraph, di ba? 1 year pa lang, nagwa 1 million. Kahit ba abutin ka ng 5 taon bago ka mag 1 million, okay na, no? Pero doon ako nang babalo doon sa pinakita ni Benar. 1 year pa lang, nag 900,000 per month na ako, 2 lang na-invite. Ay, ganun pala yun. Oo, hindi nyo kinakailangan makarecruit ng sandamakmak dito. Kailangan nyo lang makakuha ng 2 quality leader. Pasa mo yung leadership mo dito sa 2 to. Itong 2 to, magpapasa ng leadership. Kasi kadalasan sa inyo mga OFW, nakakapagpa-join kayo. Pero yung energy, yung spirit ng being full-time or tamang leader, hindi niya na ipapasa kasi nga busy kayo sa work. Kaya napapansin nyo, may napapa-join kayo, napapabayaan nyo. Guys, pagsali ko dito, 2 weeks pa lang, full-time na ako. Kasi hindi po ako tanga sa math. Guys, napaka-importante. Number 6, dapat hindi ka tanga sa math. Chrisley, lagay mo, hindi ka tanga sa math. Totong ibig sabihin yon, you understand the 1 million income.
Number 6, hindi ka tanga sa math. AIM Global, 1 million income monthly. Number 6. Tsura mo yan, Chrislyn, mamaya, hindi ka tanga sa math. Sa AIM Global, 1 million per month ang kikitain. Ha? Kailangan naiintindihan niya po. Okay, bukod sa think big kayo, siyempre pag think big ka, ayaw mo na maging kasambahay. Pag ikaw nagre-renew ka pa ng pagiging OFW mo, kayo utak maliit. Utak 18 lang meron ka. Kung gusto nyo pong kumita ng malaki, dapat think big kayo. Oo nga, hindi bagay sa akin maging OFW. Ang bagay sa akin maging donya. Mag 1 million per month. Mag-travel doon, travel dito. Bili lupa doon, bili dito. Bili. Tama ba? Yun ang bagay sa inyo, ha? Huwag kayong sasali sa AIM Global tapos di kayo maniniwala kikitain niya yan. Si Jennifer, iniisip niya, itong mga sinusulat ko to, kaya ko ba talaga to? Namomroblema si Jennifer. Parang 500 pesos eh. Alam mo, gawin mong 1,000 niya para mag-pairing ganyan. Isang 500 sa kaliwa, isang 500 sa kanan. Para may pairing sa gitna. Pag isang side lang kasi walang pairing yan eh. No, iniisip ni Jennifer, kaya ko ba itong mga pinagsusulat ko na to? Kaya mo yan, ha? Pag sinabi mong kaya mo, kaya mo. Pag sinabi mong hindi mo kaya, hindi mo kaya. Okay ba yun? So, yun, no? Number 5, no? Stay as Ortigas. Number 6, naintindihan mo yung 1 million per month, nakikita mo sa AIM Global, huwag tanga sa math. Alam mo, paano ka nagiging tanga sa math? Dinadamihan mo yung oras sa trabaho mo. Sa AIM Global, hindi masyado. So, alam nyo, hindi na dapat kayo pinipilit ng mga apply nyo. Uy, magbigay ka ng time, mag-training ka. Ay, nako naman, hindi naiintindihan yung negosyo. Itong negosyo na to, itong mga meeting na to, para sa pagyaman mo to. Alam mo, kaya yung kinikita mo is 18,000 per month, yan lang ang laman ng utak mo. Itong mga training na to, nilalagyan kayo, kinakarga kayo ng utak na pang 1 million. Kung 7 account ka, 7 million per month. Ha? So, gusto ko, okay lang ba makita ko, i-type mo kung ilang account ka na? Type sa comment box kung ilang account ka na para malaman natin kung ano ba talagang laman ng utak mo. Yan. 1 million per month. Nag-type na. 7, no? Si Sally, 7 account. May 15 account. Grabe naman yun. Ang laki naman ng utak nun. 15 million per month. Totoo yun? Walang joke-joke, ha? Nagtatanong ko ng maayos. Masagot kayo ng maayos. Grabe, si Sharon, 3 million per month. Guys, pag tinype mong 3, 3 yung account mo. 4 na team ang i-create mo. 3 million per month ang pwede mo. Sarap, di ba? 3 million per month. Ako po'y kumikita ng 1 million per month. Kahit anong pagwawaldas ko, may natitira pa rin. Kung ano na mga binibili ko, may natitira pa rin. Nagta-travel na ako dati nung walang pandemic, kung saan-saan bansa na ako namabiyahe, may natitira pa rin. Sample na lang, nag-travel ako ng Hong Kong. Ako pa gumastos ng 150,000 sa loob ng 7 araw. Pagtingin ko sa computer, ayun, 250 ang pumasok. May sukli pa akong 100,000. Ang sarap, di ba? Di ba? Kumita ka ng 250,000 sa loob ng 1 linggo. Minaldas ko na yung 150, may natira pang 100. Mahirap talagang waldasin ng 250 sa loob ng 1 linggo. Tama? So, i-type sa ilalim kung ilang account ka. Yung hindi nagta-type, ewan ko sa'yo. Tulog ka na lang. Joke lang. 3 account, no? Si Mina, no? 3 account. So, ibig sabihin, ang laman ng utak mo ay kumita ng 3 million, ha? So, tantanan niya po yung utak, 18,000 per month. Si Fermina, 7 account. Grabe. Alam mo, pag 7 account ka, 8 team ang patatakbuhin mo, ha? 8 yung butas ng 7 account. Kahit tabi-tabagiin mo pa ang design niyan, 8 pa rin ang ilalim butas niya. Tama ba? Kahit gusto mo straight line pa yung 7 mong account na ganyan, 8 pa rin yan. Pustahan tayo. Kahit anong salawit mo ng account, basta 7 account yan, 8 butas niyan. Tignan mo, ha? Drawing mo. 7 account, straightin mong gano'n. Ang butas niyan, 8 pa rin. Pag duda ka, gawin mo. Tinriangle mo, 8 pa rin ang butas niyan. So, ganun yan. Ganun kadali lang yung math natin, no? So, para kitain mo yung 7 million per month, 8 team. 8 tao lang payayamanin mo. Ganun lang kadali yung negosyo. Ako po ay 32 account. Hindi ko na alam kung ilang butas nun. Basta ang alam ko lang, yung 15 account ko,
16 ang butas yan. 16 ang grupo. Hindi naman sabay-sabay mong lalagyan ng tao yan. Kung hindi, dito muna. I-create muna. Pag hindi pa kumikita to, lagay ka ng lagay muna sa ilalim niya. Pag kumikita na yan, tsaka mo buksan yung dalawang butas. Lagay, 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 lagay. Pag kumikita na, marami ka nang nalagay sa kanya, dito naman, lagay, lagay, lagay. So spill over muna kayo ng spill over sa mga bago nyong direct, ha? Yun ang pinakamaganda, importante. Maganda na, importante. Okay? Pang-pito, may nabanggit yata ako na mabait, no? Christine, tulungan mo ako. Hindi ko na isusulat yung sinasabi ko. Pang-ilan na ba tayo? Mabait. Pang-ilan na? Pang-ilan na? Pampito pampito. Pang-pito. Nabanggit ko na yung mabait ka, no? Tapos na ba tayo sa mabait? Hindi pa. Christine, okay lang ba, i-type mo yung natin, tip to become millionaire. Comment mo tapos 1, 2, 3 yung na yan, ha? Pang-pito, maging mabait ka. Sa negosyo natin, dapat mabait po kayo. Dati po kayo masungit, ngayon maging mabait kayo. Kasama sa pagiging mabait, masunurin. Ano sinasabi ni upline, sunod. Sabing magsulat, magsulat. Pag sinabing, kung ano sabihin ni upline, gagawin. Mabait. Tama ba? Pag mabait, masunurin. Tapos, dyan yung mga mababait, matulungin sa kapwa. So, pang-pito, maging mabait. Okay. Isel, kaya mo ba yan? I-chat box yung topic nating maraming yan para may guidelines ako. No? May guideline din yung ibang hindi nagsusulat dyan para may kopyahan. Pwede mangopya. Tips sa pagiging mayaman. Pang-pito, maging mabait ka. So, yung pagiging mabait na yan, malalim yan. Ha? Kaya pag nagsasalita ka ng humayo kayo at magpakabait, hindi po yan yung parang aso ka lang. Mabait na aso, hindi. Sabi ko mabait na tao. Masunurin, matulungin sa kapwa, iniisip yung pagyaman ng ibang tao, tinutulungan kahit crossline, tama ba? So, malawak yung pagiging mabait na yan. Niloloko mo na, hindi pa gumagante. Sama yun kasi alam niyo po dito sa negosyo natin dapat, alam mo yung, di ba yung customers always right? Kahit ano nang gawin mo dun sa may-ari ng restaurant, thank you, ganun lang. Pero visit na yun, no? So, either professionalism or na perfect niya na control yung emosyon niya. Sabat mabait lang kayo, ha? Huwag kayong palaway. Yung naririnig ako dito, palaway. Nagtatapag ngayon. Tinatamaan ka, Ate Sally. So, mabait kayo, guys, ha? Kung dati po kayong salbahe ngayon, maging mabait po kayo. Wala ako dapat naririnig na may kaaway kayo, kasungitan, kasabunutan, kabunutan. Tama ba? Wala kayong kainisan. Alam nyo, di baling lokohin kayo, wag lang kayo nang loloko. Okay? So, andyan yung mabait na sabi nga ng speaker kanina, no, yung piso daw, isole. Tama? Sabi ko, paano kaya nagkaroon ng pisong sukle? Tama? Siyempre, pag may nag-join, na nagpadala ng 9,000, 20 pesos isosoli mo. Huwag piso. Kasi kulang ng 19 pesos. Pag piso lang ang sinoli mo, nakubra mo pa rin yung 19 pesos, di ba? So, mabait. Dapat mabait. Dapat tanga, ha? Pang-pito pala. Dapat di ka tanga sa math. Yan, tama. Dapat di ka tanga. Pang-pito, mabait. Okay ba yon? Kaya ba yon? Mabait ka. Huwag kang parang madali kang malaman kung mabait ka. Huwag kang mainipin, huwag kang mainisin, huwag kang matampuin, huwag kang magpagtanim ng sama ng loob, huwag kang reklamador. Okay? So, ano mang ginagawa nyo sa buhay nyo, huwag po kayo magrereklamo. Kayo po gumawa niyan. Tama ba? Kayo po gumawa ng mga problema nyo. Ba't kayo magrereklamo? Amo ko kasi yung sungit-sungit eh. Dami pinapagawa, makakabuisit. Bakit nag-abroad ka? Tama? Sana hindi ka ginaganyan. Kasi ako, namamaltrato na kami, kawawa ng mga dito. Nagrereklamo kayo isang media. Pupunta-punta kayo dyan, tapos magrereklamo kayo na namamaltrato kayo. Automatic talaga, mamamaltrato kayo, lalo na yung Dubai o sa Middle East. Kahit anong bait ng amo nyo, ang mga, wala namang tayong mga kasama dito mga Middle East, no? Mga topak pa rin yung mga yan. May kilala ko, leader, ang bait ng amo ko, apply. Nung isang araw nagsasabi, hindi pala mabait, sinusungitan na ako. So kahit anong bait niyan, masungit pa rin yan. Kasi bakit? Katulong kayo, kasambahay kayo, alipin ang tingin sa inyo. Alam mo guys, maniwala kayo hindi. Alam nyo, kapart sa pagiging mabait, tantanan nyo nang minamaltrato rin yung sarili nyo.
kayo na pong nagmaltrato sa sarili niyo, pumunta kayo diyan, namaltrato tuloy kayo. Kayo na pumunta diyan, kayo namolestya ka kasi pumunta ka diyan. Tama ba? So, training ground mo 'yan, ha. Wala akong sinasabing pangit yung ginawa mo. Gusto ko gawin mong training ground 'yan. Alam mo may mga dinadanas ka sa mga buhay mo. Ako, pasensya kayo kung ako matalinghaga, malalim magsalita, eh, ganito talaga 'pag payaman, 'di ba? Kaya tatandaan niyo yung mga sinasabi ko, 'no. So, kaya kayo napunta diyan, kayo may kasalanan, ta's bigla kayong magrereklamo, okey? So, part sa pagiging mabait, tigilan mo na yung pagiging OFW. Member ka na ng EC5. Kung kinakailangan isang taon ka na lang diyan, pag-uwi mo ng Pilipinas, full-time ka na. I-apply mo, wala pa akong ipon, hindi pa ako ganyan. Noon ka pa naman walang ipon. Pagdating mo diyan wala ka pa ring ipon, ano bang pagkakaiba? Tama ba? So mag full-time ka, mahirapan ka man, sanay ka i-apply baka mahirap yung AIM Global. Mas mahirap yung trabaho sa ibang bansa. Nakakamatay yan, yung AIM Global hindi nakakamatay, nakakalusog pa. Tama ba? So maawa po kayo sa sarili niyo, maging mabait kayo, maawa kayo sa sarili niyo. Huwag niyo masyadong, marami-marami naman ang OFW din, kaya okey lang 'to. Hindi, para sa'kin hindi ko po gusto. Kaya wag niyong maliin yung sinasabi ko, ang baba naman pala ng tingin ni Apply sa mga OFW. Hindi, hindi, hindi. Hindi mababa tingin ko sa inyo, yung pinili niyo pong trabaho. Tama ba? Alam niyo ang pagiging networker, kinukutyaman tayo hindi, kulang lang sila sa edukasyon. Networking yung pinakamagandang negosyo. Konti lang puhunan puwedeng kumita ng malaki. Versus ako, traditional businessman ako, pero gusto ko talaga yung networking kasi bakit? Nakakatulong pa ako sa ibang tao, tama ba? Hindi lang sarili ko yung mayaman, pati ibang tao, tama ba? So nakuha niyo, sa traditional business, ako lang yung yumayaman, yung mga tao ko ginagawa ko lang tauhan sa pagyaman ko. Dito sa EC5, oo, sa simula, wala kang downline, downline ka. Pero darating yung panahon, ikaw na yung upline, ikaw na yung nagpapayaman sa ilalim. So, meron tayong pantay na karapatan. Hindi ka habang buhay downline, isang araw magiging upline ka rin. 'Pag empleyado ka, habang buhay kang empleyado, habang buhay kang, tauhan lang. Tama ba? So guys, gusto kong saktan ng damdamin ng mga OFW, tigilan niyo na po ang pagiging alipin. Wala pong umasenso sa 18,000 per month, okey? Hangga't alam ko sinasabi diyan, mahalin niyo po yung trabaho. Opo, mahalin niyo kasi bibigyan kayo ng sweldo. Pero wala akong sinabing habang buhay po kayong maging katulong. Kayo po yung mga anak ng Diyos. Muslim ka, anak ka ni Allah. 'Pag Katoliko ka, anak ka ng tatay mo, anak ka pa rin ni God. Tama ba? Tama? So, ang point ko dito, dinesign ka na makapangyarihan, na puwedeng tumulong sa kapwa, hindi lang maging kuskus inidoro. Tignan mo yung sarili mo, ano, maging mabait ka, maging negosyante ka, member ka na, eh. Tama ba? Okey ba 'yun? Guys, huwag kayong nag-e-enjoy sa pagiging OFW, hindi bagay sa inyo 'yan. Ako nasasaktan ako, Pilipino kayo. Alam niyo yung mga kapwa Pilipino ang tingin na lang sa kanila, "Ay Pilipino, mga alipin 'yan." Sakit. Puwede naman kayong yumaman, bakit pinili niyo yung pagiging alipin? Ito po'y, kasi parang nabuyo lang kayo ng "Uy, maganda sa abroad, yayaman." Wala pong yumamang OFW. Or wala lang kayo, hindi niyo pa nakita yung AIM Global. Ako nakita ko yung AIM Global kaya hindi ko na dinanas maging OFW. Hindi man ako naging OFW, alam ko po yung hirap na dinadanas niyo diyan. Nagkasakit ng anak mo, hindi mo madalaw, may nangyari na sa Pilipinas, hindi mo mapuntahan, tama? Dito sa EC5, nasa Pilipinas ka lang, anytime puwede kang bumili ng probinsya, balik kaagad, tama? So, tama po ba? Hindi kayo makapagreklamo. So, hindi ka talaga kayo puwedeng magreklamo kasi pinasok-pasok niyo yung trabahong 'yan. Dito sa EC5, wala pong manglalait sa inyo 'pag nag-full-time kayo, walang mangkukutya sa inyo, walang mangmomolestya sa inyo, tama ba? Bagkus yayaman po kayo. Okey po ba 'yun? So, number 8. Number 8 na ba tayo, tama? Payamanin mo ang downline mo, 'yan ang tamang mindset. 7 pa lang, Itong 7 pa mga lang. pang-7 pa lang? Weh, Opo, pang-7 nga pang-apat maging yung mabait. mabait, eh. Pang-apat, Ha? pang-apat yung Ah, mabait. ay okey. Ano yung pang-sabi kong pang-7? Chrislyn, anong sabi ko pang-7, anong topic? Mabait, dalawa na yung mabait ko. Oh, sobrang bait niyo na niyan. Dalawa na pala yung mabait. Tulungan niyo ako 'no. Oh, pang-5, di ko alam pang-8. Bahala kayo, sulat niyo ng maayos yan. Pang-8, payamanin mo downline mo, okey. So,
Paano mo papayamanin yung downline mo, ikaw hindi pa mayaman? Siyempre magpayaman ka muna. Payamanin mo downline mo. Tama ba? So, siyempre payamanin mo muna sarili mo. Ikaw muna maglabas ng kotse, hindi yung downline muna maglalabas. So, siyempre, aralin mo kung paano yumaman para turuan mo yung mga downline mo. So, itong ginagawa nyo, inaaral nyo paano yumaman. Okay? So, tigilan nyo na yung pagiging OFW. Yan talagang gusto kong, talaga akong bumabalik. No? Tigilan nyo na yung pagiging OFW. Tama? Ay, aralin nyo paano yumaman, gawin nyo paano yumaman, magpapayaman ako. Alam nyo guys, OFW ka, tapos sa ilalim mo 50 may coach, ang sarap. Ako, dati lang po ako cellphone technician. Kung pagkukumparahin mo, angat ang OFW versus cellphone technician. Tama? Kasi bakit ikaw nasa ibang bansa, diba? Ako sa Pilipinas lang. Pero, yun nga, wala tayong pinagkaiba ng pinanggalingan. Ako, wala naman ako dati, hindi naman ako dating magaling, bukas sara lang ng cellphone, alam ko. Hindi tayo nagkakalayo, guys. Huwag niyo akong titingnan, uy, si Upline, makapangyarihan, si Superman yan, kaya yumaman yan. Ako po'y ordinaryong tao lang na nakakita ng opportunity, ginrab. Yung tinatopic ko na yan, in-apply ko yan. Nag-full time ako, nakita ko think big, iniwan ko yung negosyo ko, 150,000 per month, hindi ako bobo sa math, mabait ako. Alam nyo guys, kahit anong ginagawa sa akin ng downline ko, hindi ko pinapatulan. Tama? Hindi po ko reklamador. Kasi bakit? Lahat naman ng ginawa niyong problema, kayo rin po yung may kasalanan yan. Tama po ba? So, yun lang po. Tapos na po. 8, 7. Saan ba tayo natapos? Sa 7 o sa 8? Gusto ko naman i-topic na magkaroon ako ng konting minuto para sa Pito. financial literacy. Yan. Powerful 7. Yan. Perfect yung 7 na yan. No? So, yan yung mga bagay. No? Actually, marami pang mga bagay na kailangan sa pagyaman. Pero ito lang yung guidelines na sureball kayo dyan. Yayaman na kayo dyan. Promise. So, may isa-send pa ako sa inyong video link kung saan may Q&A tayo. Kasi baka maubos ko na yung oras ko para sa topic ko. No? So, magsisend na lang ako sa inyo ng, alam ko may mga tanong kayo, isisend ko dito sa chat box. Gusto ko rin, magkakaroon kayo ng assignment, no? 100 man kayo, 1,000 man kayo, 2,000 kayo, huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ko kayo. Computerized na tayo, no? Sabay-sabay na isisend na lang sa inyo. So, ang ganda ng bago nating pandemic, no? Ang daming nagkabilihan ng sasakyan, ang daming yumaman. Kanina, yung mga post ng mga leader ko dito sa Pilipinas, no? Pandemic result, bagong Fortuner. Kakainis naman, pandemic ba tawag dyan? Yung iba habang iba yun na nagwo-worry sa pandemic, iba naman nagiging masaya. Kasi bakit? Hindi naman kasi totoo yung virus na yan. Ang tinatamaan lang naman ng virus na yan, yung mga mamamatay na talaga. Ikaw na malakas ka, hindi ka mamamatay sa virus. Tama ba? So, wag po kayo matakot. Hindi naman totoo yung pandemic lang. Yung mga media lang, matindi lang kasi manakot. Oh, okay, so maraming nilagnat, gumaling naman. Nawala yung panlasa, bumalik din naman ang panlasa. Yung may mga taning ang buhay, talaga mamamatay talaga sila. Kaya mga nakita nyo na namatay, minsan ginamit nila yung coronavirus, no? Virus. Okay? So tigilan nyo na po magkatakot sa virus. Pero ingat pa rin kayo, no? Wala akong sinabing huwag kayo mag-ingat. Magpakalusog kayo, huwag kayo mag-isip ng masama. Okay? So, topic natin ngayon ang financial literacy. Bro, tanggalin mo na yung picture ko. Masyado na akong sikat dyan. Gusto ko nakikita ko lahat eh. So, financial literacy guys, be excited. Itong topic natin, di ko alam baka diyan ko pala ibabagsak to, pero pilitin ko na mabagyan ko ng mga numbers tong topic ko. No? Para sa mga OFW, kung 1 year ka pang OFW, bibigyan kita ng pagkakataon. Kahit 1 year ka lang sa ibang bansa, makapag-uwi ka ng 100,000 to 180,000. Wow. 1 year lang, uuwi ko 100,000 to 180. Oo. Kung susundin mo yung sasabihin ko. Ang tawag dito, financial literacy for OFW. Yung 100,000 na yan, tuturuan pa kita paano maging 1 million, 2 million. Ako po yung taong tatay ko, nakitaan ko ng kariton lugaw, tinulak, naging restaurant, nilagyan ng kariton lugaw, nilagyan ng ulam, inagrit. Lahat ng kinikita, inilalagay ulit sa negosyo. Isang araw, nagto 2 million per month, 75,000 per day. So, maganda yung ganyan, no? Yung maliit na pera, palalaki natin. Okay ba yan? So, financial literacy for OFW. Number 1,
Ipadala lang sa Pilipinas kung ano lang ang kailangan nila. Ano ba Englishin yan? Send what is needed. Tama ba English ko? Send what is needed. I-send mo lang perang kailangan ng pamilya mo. Okay, so maraming sumasablay dito kaya hindi makapag-ipon-ipon. Napakatanga sa math. Dapat hindi ka tanga sa math. Dapat alam mo yung siyempre nanay kayo, no? Madalas sa mga OFW, nababudget nyo yung pera. Alam nyo kung magkano lang gastusin ng pambili ng ulam tsaka bigas. Alam nyo po kung ang anak mo 3. Okay lang ba i-type mga OFW? OFW lang ha. Sige, sama na yung mga nasa Pilipinas. Ilan ang anak mo? Pag lalaki ka, wag kang pilosopo, may anak ka pa rin kasi inanakan mo yung asawa mo. I-type kung ilan yung anak mo. Yan, 3, 1. Para malaman ko kung ano yung sasabihin kung paanong tamang pagbabudget. Sabay-sabay kayo. Single daw sila up. Single daw sila yung mga boys. 4. Ibigyan ko kayo ng konting idea. Sige, type nyo kung ilan anak. Wala pa po. Parang balak niya magkaanak mamaya. Wala pa po. Hindi na lang sinabing wala. Magkaiba yung sagot ng wala sa wala pa po. Parang may iniintay eh. Wala pa po. Wala pa pong dumarating. Parang may gusto niyang may dumating. Anong may darating? Wala kang boyfriend. Umiinom na daw siya ng C24 eh. Umiinom nga na C24/7 tapos wala namang boyfriend. Kalokohan na mama. Hindi naman nakakabuntis ang C24/7. Nakakatulong lang to sa pagbubuntis. Nakakabuntis na yung C24/7. Uminom. Sino tatay niyan? Si Mushroom. Tatay niya, Mushroom. Kailangan niya rin ng asawa. Hindi, joke lang. So, yun. So, bigyan ko kayo ng konting idea, mga OFW. Kung 2 anak nyo, sama na natin yung nag-aalaga. Okay? Kasi, pero pag ang asawa nyo po ay nagtatrabaho sa Pilipinas, Chrislyn, bigyan kita ng pagkakataon, interview natin to. Chrislyn, ilan yung anak mo? Tanggalin mo yung mute. Alam ko, OFW ka eh. Hanap niya yung unmute sa cellphone niya. Pang, pang, pang. Pang. Walang karapatan yata mag-unmute yung mga tao, Benar. Panay pindot niya, hindi na-mute eh. Tinanggalan mo ng karapatan eh. Ibigyan mo ng karapatan. Na-mute na naman po namin. Talagang yung cellphone niya, no? Sige, si Priscel na lang, yan. Since mahilig ka dumakdak dyan, sige, ikaw na yung kausapin ko. Priscel, nasa ibang bansa ka ba? Hindi ka na makapag-unmute, no? Tinanggal lang ka na ulit ng karapatan ni Benar. Iyan ako sila up. Naka-unmute yan lahat. Okay. May control sila dyan. Si Chrislyn, Yes, balik ako. ayan, up. Good morning, upline. Sige, pagsabay ko na kayong Tatlo po ang dalawa, anak huwag ko. na magiging 3, ano? Pagsasabay Sister ko kayong kami, dalawa. upline. Ha? Sister. Chrisel, lasan ka? Mag-sister po kami. Nandito po kami sa Kuwait. O, kita mo, mag-sister pa, no? Magkatabi pa ng dito, no? Ikaw, Chrislyn, nasaan ka? Kapatid Kuwait kayo? din upline. Opo. Kuwait, kapatid kayo? Yes. Opo. Ako nasa first floor, siya sa ground floor po. Oo, talaga. Pero ano pa rin kayo, pati dito sa Zoom ko, first floor, second floor din kayo. Isa na dito. Astig kayo, ha? Alam niyo, sabay kayong yayaman, ha? Sabay ko pa kayong i-interviewin, ha? Sabay din ba kayong pinanganak? Parang kambal kayo, eh. 35 na po ako upline. Ha? 35 na po ako. Sige. Isel, ilang anak mo? Single Single pa yan. po, upline. Umabit-tabi ka muna. Diyan ka lang. Tama, maganda sa... Chrislyn, ilan anak mo? 3 upline. 3. Uy, maganda yung topic natin. Ito yung madalas kong ini-interview, yung may anak tsaka walang anak. Guys, alam ko hindi ko kayo makakausap lahat. Isipin nyo na lang, kinakausap kayo. Priscel, unang-una, gano'ng katagal ka na dyan sa ibang bansa? Mag-4 years na po, upline. 4 years na. Walang balikan ng Pilipinas? Umuwi po ako nung 19, hindi ko pa po nakilala yung ImGlobal. Chrislyn, alam ko, hula lang to, no? Marami kang maling ginagawa. Nagpapadala ka ng pera, binubuhay mo ang mga batugan. Yun po yung mali.
Alam niyo po guys, pag may meron kayong pamangkin, hayaan mo yung nanay, tatay niya bumuhay dun sa anak nila. Huwag ang ako si Superman, ako magbubuhay sa mga anak niyo, OFW po ako. Mali po yun. Rizal, ewan ko kung tama o mali. Sabihin mo sa akin. Tama po, upline. Tamang-tama po. Ha? Gusto ko, tigilan mo na. Guys, wala akong ibang mutiin ha. Hindi ko kayo gustong gawing salbahe. Naging Yes, salbahe talaga kayo sa ginagawa niyo. Tuturuan ko paano kayo maging mabait. Sabi sa Bible, ang tao turuan mangisda, huwag bigyan ng isda. Tama? So, ang ginagawa mo, Tama. sinusuwael mo ang utos sa Bible. Ay, hindi, Lord, mali ka. Bibigyan ko ng isda. Yan, huwag na kayong mangisda. Ito ang isda. Mali. Tama o mali? Tama po, Priscel, Tamang-tama po, ah, upline. magkano ipon mo? Huwag ka mag-alala, di ko utangin. Magkano ipon mo sa 4 na taon? Sa totoo lang po, upline, promise, wala pa po akong ipon kasi nung ano Sarap po, ng kapasin ng... ko po dito is pinaayos ko po yung bahay namin tsaka yun, tumulong din po ako sa mga kapatid ko at blessing po talaga, napaiyak ako. Napaiyak. Blessing ko po talaga na nakasali ako dito at nadala ko dito ng sponsor ko kasi Michelle, dito ko lang po talaga naranasan na huwag mo habaan. makapag-savings. I-share mo lang yung salita mo. Nawawalan akong pagkakataon. Mag-usap tayo ulit mamaya. Mamaya mo habaan yung kwento mo. Michelle, tigilan mo na yung pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Dalaga ka, Patakisa mo na. Michelle, nasa ka na? Andito Nalaglag po. cellphone mo? Nalaglag. Michelle, ang sinesweldo mo 18 to 20,000, magkano ang sweldo mo isang buwan? Sa 19 to 20 po upline. Alam nyo, ready ba talaga kayong yumaman? Mga OFW dyan ha, mamaya interviewin ko naman yung pagsasabayin ko. May asawa tsaka walang asawa. Kaya mong huwag ka na magpapadala sa Pilipinas ng pera niya yun? Kaya mo, simula niya yun, hindi ka na magpapadala. Yes po, kayang-kaya po. This time para sa sarili mo naman. Huwag mong ipagawa yung bahay nyo, hindi naman sira. Ito yung mga mali. No? Una, padala mo lang sa Pilipinas yung tamang kailangan nila. Wala kang obligasyon, wala kang anak. Huwag kang, alam mo, nag-abroad ka. Uy, mag-abroad ako para mabigay ko yung mga luho nyo. Luho nyo. Labang buhay ako dito. Guys, nag-abroad kayo para makapag-ipon ng pera para makapagnegosyo sa Pilipinas. Yun yung tama. Mali yung habang buhay ako dito. Mayroon akong ganyang kakalala. 20 years ng OFW, dalaga, parang tanga. Yung mga pamangkin niya nakapag-asawa na may magandang buhay na siya. At talagang kawawang-kawawa na tumanda na siya sa katangahan niya. Wala pa siyang bahay, wala siyang ganyan, puro bigay. Mali yun. Tulungan mo muna yung sarili mo bago mo tulungan ibang tao. Hindi ko tayo tinuturuan maging makasarili. Okay, so Yes hindi po, ka copy po, mayaman na, oy, walang katapusan tong 20,000 ko. Sa inyo na to, sa inyo na to. Bukas nga ako. Pag pinauwi ka ng amo mo, nga ako sa Pilipinas, ang daming perang dumaan sa'yo. Simula ngayon, huwag ka na magpapadala. Okay ba? Hindi. Copy up. Inanay ko. Huwag mo silang padalan, hindi sila mamamatay. Baka mamatay sila sa gutom. Kahit isang taon, huwag mo silang padala ng pera, hindi sila mamamatay sa gutom. Gagawa sila ng paraan. Pag hindi sila gumawa ng paraan, si Lord na gagawa ng paraan. Papadala sila ng pera ng pagkain ng barangay, ng kapitbahay, ng ate, ng tuwi, ng tiyahin. Tama? Ang binibigay mo Tama niya po. yon, winawaldas nila kapatid, pamangkin, pambili ng motor, pambili ng bahay, pampa-repair. Send lang kung anong pangailangan. Pangalawa, huwag magpapagawa ng bahay. Pangatlo, huwag magninegosyo. Negosyo man o negosyo ng kapatid mo, huwag. Okay? Ikaw yung magbi-business, ikaw yung makakaipon ng pera. Pag uwi mo ng Pilipinas, ikaw yung magninegosyo. Okay ba, Chrislyn? Sulat mo. Send sa Yes. family ko anong kailangan. Pangalawa, nasabi ko, nakalimutan ko. Wag magnegosyo up. Huwag magnegosyo. Pangatlo, Yun up. Pangatlo. Tapos wag Pangatlo na magpagawa ba? ng bahay. Pangalawa. Bahay, negosyo. Okay? Usually guys, ang ginagawa, nagpapagawa lang ng bahay pag wala namang paglagyan ng pera. Yun yung tama. Pag may pera ka, ilagay mo muna ng ilagay sa negosyo. Sa networking huwag sa traditional. Kasi
Marami dito, OFW, nagpadala ng pera. Oh, Nay, 50 mil, pang restaurant, pang canteen. Ilulugi lang nila yung pera mo. Kasi hindi nila pinaghirapan yun. Ikaw na pinaghirapan mo yung pera, ikaw yung magnenegosyo, ikaw yung magmamalasakit, magiging successful. Ibinigay mo sa kapatid mo. Meron akong kakilala, dalaga, nag-send ng 100,000 sa kapatid, furniture business. Nag-send pa ng 50,000. Kinakamusta na kapatid yung negosyo natin. Lugi na. Sabi na, pairam naman ng 20 mil, oh. Binigyan niya ng 150, ah. Hindi ko kumikita, wala pang pera. Ano, pinapaikot ko pa. Ikaw na lang pinapaikot ng kapatid mo. Lugi na yung 150 nun. Okay? Rizal, tigilan mo na yung Yes, pagpapabigay ng pera. copy up. Yung mga kamag-anak, actually mahaba to, i-share mo na lang, no? Kayo na mag-emphasize ng sinasabi ko. Kapatid, padala ka naman kasi mahatak na yung motor ko. Yung anak ko mag-aaral sa private. Ako naman. Pang-apat, huwag magpapaaral sa private school. Public lang. Ako, ang dami kong pera pero public lang yung mga anak ko. Bakit? Sa private, may lisensya yung mga teacher. Sa private, walang lisensya. Sa public, may lisensya. Mas magaling po ang teacher sa public kaysa sa private. Tama ba? So, huwag kayo magpapaaral ng private. Feeling nyo mayaman kayo, nagpa-private kayo ng anak. Hindi, no? Okay, balik tayo kay Chrislyn. 4 na yung topic natin. Chrislyn, ilan anak mo? 3 up. Magkano sa tingin mo, ilang taon sila? 17. Nag-asawa na yung panganay ko up. Okay. Mag-18 siya. Counted na, okay. 17, 15, at saka 11. Yung asawa mo? May asawa ng iba. Yun lang. May So, pamilya na rin. sa 3 anak mo, 2 na lang binubuhay mo? Is up. Sa 3 anak mo, ilan na lang yung binubuhay mo? 2, 3? Binibigyan ko pa rin yung ano ko, 1,000 every month yung may asawa. Babae siya, lalaki? Babae. Anong trabaho niya? Farmer, panguma. Anong trabaho ng napangasawa niya? Ganun rin. Ilan anak nila? Wala pa. Bago lang po. Tigilan mo pagpapadala ng 1,000. Ang bubuhayin mo na lang yung 2. Nag-asawa na lahat-lahat, binubuhay mo pa. Alam mo, mali yung ganyan. Huwag kayo masyadong tanga, ha? Ako, tatay ko, ni isang lata ng gatas ng anak ko, hindi ako hiningan. Hindi ako humingi. Kasi alam ko hindi ako bibigyan. Tama? Alam nyo, ako, tatay ko, hingan ako na, tay, mayaman na yung tatay ko, di ba? Mahirap kasi yung mama. Tay, pengin 250. Bakit? Anong gagawin mo? Bibili ako ng Walkman kasi uso niya yung may Walkman, naglalakad ka, mabiyahe ka, may radyo ka sa tenga. Ha? Sila lang makakarinig niyan. Ako, dad, kasi Walkman nga. Anak mo, masama yung ganyan. Ikaw lang nakakarinig ng music. Kuhanin mo yung karaoke natin, dalhin mo. Para nakakapagrinig naman yung ibang tao ng music. Bibigyan ako ng 250, hindi. Hindi ako binigyan. Alam mo, anumang luho, anumang kailangan ko, hindi niya binigay. Tama? Libre kain na, ha? Sa araw, kumakain ako doon sa restaurant ng tatay ko. Kasi yung bahay ng tatay ko at nanay ko magkahiwalay. So, basta mahabang kwento. Kumakain ako. Anak, libre kain na lang, di ba? Libre kain na lang, ha? Anak, may trabaho ka niyan? Wala po. 16 years old yata ako noon. Libre kain na lang, ha? Huwag kang kakain dito hanggat wala kang trabaho. Ha? Grabe naman, libre kain na lang, wala pa. Tama? Training kasi yun eh. Kung gusto mo maging successful yung anak mo, hindi mo siya binibigyan ng luho, mga pera. Pagsikapan niya lahat ng bagay. Tama hindi? Yes, up. Tama. Yung mga mahihirap, tinuturuan yung anak nyo, lalong maghirap. Yung mga mayayaman, tinuturuan nila yung mga anak nila paano yumaman. Hindi nila ginigipit sa pera, hindi naman sa kuripot sila. Tinuturuan nila magsikap. Kayo namang mga mahirap na nakahawak ng bihon, uy, ang dami kong pera, dati ako mahirap. Anak, huwag kayo magtrabaho. Ito pera. Huwag na kayo magtrabaho. Buhayin ko kayo, pati anak nyo, pati apo ko. Ang tanga mo, lalo silang mahihirapan. Paano pag hindi ka na nakapagbigay? Hindi kawawa sila. Alam nyo, 8 years old pa lang ako, kumikita na ako ng pera, titinda ako ng pandesal. Hindi ako tinuruan, hindi ako sinabihan.
kusa akong naramdaman na kailangan kong makatulong sa nanay ko. Since mahirap yung nanay ko, nagsisumikap ako. Since yung nanay ko lagi nagbibigay sa akin ng pera, ay di tataas ko na lang yung paa ko sa lamesa, kakain tulog na lang. Alam mo, kung nakakadanas ng hirap yung mga anak nyo, maganda yan. Magsisikap sila para yumaman. Pag ang anak nyo yung hindi nagutom, kasi lagi niyong pinapakain, ang laki-laki na, hindi na magtatrabaho yan. Si nanay, OFW naman niya, tara, bisyo-bisyo tayo. Inumin tayo, nanay ko, papadala na naman ng pera yan. Type 1, kung may mga tinatamaan ha, kasi dalawa lang kausap ko ha, pero for sure maraming tatamaan dyan. Crisel, nawala ka na. Gusto ko kayo magkapatid, kayong dalawa ha. Imo-monitor ko kayo ha. Lahat kayo imo-monitor ko hanggat maaari. Tutulungan ko kayo na pag-uwi mo niyo ng Pilipinas. Crisel, kailan uwi mo ng Pilipinas? Nahanap niya yung unmute. Tanggalan na naman ng credibility ng Next karapatan year ko na apply. Sabay rin Ikaw, kami tinatanong. uuwi. Sabay. Anong buwan yan? Anong buwan yan? Crisel, Ah, Dot. Sana ba November kasi po, yung- Ap. Kailan? November po. So meaning, Pero 12 hindi po months. namin, pag Min- meron na po talaga, kasi nag-iipon na lang po kami up na gusto po talaga namin mag full-time. Nag-iipon na lang po kami pang full-time namin kasi bawa nahihirapan March, din pwede na kayong kami. umuwi. March, pwede na kayong umuwi. Di pa. Hindi pa. Inshallah, Up. Hindi. Bawa March, pwede na, hindi pa. O kaya talagang November dapat. November yung ano talaga namin up. Bawa, Kasi- may pera na kayo ng March. Pwede na kayo umuwi, hindi pa rin. Pwede na, may ano naman siya, may flight na. Libre. Pero yung kung hindi kayo na pandemic, kailan dapat kayo uwi? Kung hindi nagka-pandemic, kailan dapat uwi? This November. This November. Itong buwan na to. Itong buwan na sana Yes. to. Na-extend kayo ng 1 year dahil sa pandemic. So Yes, meaning, Di, Kung yung plan March, namin may apply, i-extend kami ng 1 year para mag full-time na talaga. pero teka, makinig ka. Pero kung 3 months pa lang may pera na kayo, pwede na kayo umuwi. March pa lang may pera na kayo. Yes. Sample, sa March meron kang 100,000, 50,000, ganyan. Pwede, sagot pa ng Pwede. Yes. Yes, employer apply. mo yung ticket mo o sagot mo sa March? Sample lang. Sila po. Sagot mo, sa sagot kanila ng po. amo. Okay. Guys, mag-usap tayong mabuti ha. Hindi nyo po kinakailangan ng 50,000 para mag full-time. Kinakailangan nyo tamang pag-iisip. Hindi po rin kayo makakaipon kung hindi nyo susundin yung sinasabi ko. Dalawa lang kausap ko, sana lahat kayo nakikinig. Crisel, tigilan mo na Yes. pagpapadala. Maraming Yes, apply. Maraming drama. Hoy, sira ulo ka, ba't di ka nagpapadala? Simula nang naging global ka, winawaldas mo pera mo. Huwag ka na magpapadala. Alam ko, by March, pwede na kayong umuwi. Meron kang 20,000 times, November 20, 20,000. December 20,000. By March, maluwag na yung pag-uwi mo. May 100,000 ka. Crisel, pwede Yes, na, hindi pa. Pwede na, hindi pa. Pwede apply. Pero pag tanga ka, next year, December, November, wala ka pa rin pera. Uy, apply. Ang daming nagdrama. Padala pa rin ako ng padala. Ang tanga ko. Tigilan mo na. Dalaga ka. Huwag ka magpadala ng 20,000. May 100,000 ka, i-full time mo na yan. Tapos diretso ng Pasig ha. Walang drama. Yes, Gusto ko apply. makita nanay ko. Gusto ko makita tatay ko. Gusto ko makita. Tigilan mo ako. Okay? Nakita mo na sa video, tama na yon. Akapin, tama na yung drama ha. Yes, Kaya, ka ng Pilipinas. copy up. Guys, alam mo, nakakatuwa, 78 na kayo, no? Lahat kaya dito mag 1 million per month. Alam niyo guys, napakadali lang yumaman. Sundin niyo lang yung sinasabi ko. Ako, napakasunurin ko sa upline ko, kaya ako yumaman. Bata pa lang ako, yan na po yung pinakaugali ko. Lahat ng sinasabi sa akin, sinusunod ko. Sundin niyo lang yung sinasabi ko, yayaman kayo. Promise. Okay? Priscilla, Yes, Binar, apply. Copy po up. online mo to si dalawang to? Hindi. Si Priscilla tsaka si Crislin. Crossline Apply yan, Jeremy crossline. po, apply. Ako, ang bait ni Binar, no? Kaninang downline to, pero pinasok Apply mo dito, Jeremy. no? Kay Jeremy, Upline no? Jeremy po. Immunity So, yan. alam ko yung mga ibang upline, hindi natatopic to. Tinuturo lang sa inyo kung paano kumita. O, tama naman yon. Dalawa yung pinagkakakitaan natin, yung sweldo nyo dyan sa trabaho tsaka sa Pilipinas. Pero kahit anong laki ng kinikita nyo kung hindi kayo marunong mag-manage, okay?
So, balik tayo ha. Chriselle ha. Yes, Hanggang March ha. Gusto ko March may 100,000 na kayo ha. Pwede ka na mag-full time. Ako, 20 pesos ang pera ko. 6 anak ko. Nag-full time ako. Yumaman pa rin ako. Diskarte lang naman yan eh. Hindi nyo kinakailangan ng 50,000. Hindi nyo kinakailangan ng 100,000 para mag-full time. Okay ba yon? 3 Dapat heads, 7 tama. heads, okay na yan. Saka na kayo mag-15 heads pag marami kayong pera. Ako, nag-one account lang muna ako. Nung kumikita na ako, pa isa-isa dagdag. Chrislene, sino nag-aalaga Yes, ng anak mo? Sino nag-aalaga ng anak mo? Nandun lang sa papa nila. Anong trabaho ng papa nila? Panguma din. Magkano pinapadala mo buwan-buwan? Nawawala sa line. Ha? Chrislene, Ano naman? magkano pinapadala mo buwan-buwan? Chrislene, Ngayon, 5,000 every month. para saan? Dati, sa pagkain at saka nag-aaral kasi yung dalawa ko apply. Yung Anong trabaho? 5,000, Anong trabaho ng tatay nila? farmer din. So, hindi mo sinasabi ko, Chrislene. Pandemic ngayon, walang kailangan baon. Tuloy-tuloy Yes. pa tayo ng mga 1 taon tayo, ha? Eh, pabaon ng anak ko kasi nag-aaral. Hello, walang baon niya yun. Tama? Ang gastos, ang dami nilang hinihingi, ang magastos sa Pilipinas niya. Hindi, wala kang gastos, wala kang mall eh. Wala kang bilihan ng sapatos, wala kang galaan, walang sinihan eh, di ba? Tama? Mas tipid niya yon. Walang gimikan, walang inuman. Mas tipid niya yon. Kayo mga OFW, mali ang ginawa nyo. No? Kung kailan pandemic, padala ka ng maraming pera. Alam niyo yung mga kamag-anak niyo sa Pilipinas, hayaan niyo silang magsikap. Alam niyo, huwag kayo baka mamatay sila sa virus. Hindi nakakamatay yung virus. Ang nakakamatay yung hindi sila magtrabaho, wala silang kakainin. Maging batugan sila. Tama, Chrislene? So, Chrislene, Yes, apply. kung wala kang kasawang babae, lalaki, tomboy ka tuloy. Yung hayaan mo muna yung asawa mo gumastos doon sa anak mo. Dalawa na lang. Yung nag-asawa, para silang farmers, nag-asawa na, kasal o hindi, yung anak mo, kasal sila Ngayon hindi. nga, April ang kasal apply. Uuwi sana ako, pero hindi natuloy ay. Wala nang kasal-kasal ha. Bala sila sa buhay nila, gumastos sila ng 2.5. Uy, kakasal anak ko na, ito 50,000. Batukan kita eh. Kakasal lang, bibigyan mo ng 50,000. Ano kayo, mayaman? Ama? Copy Kami nga ni apply. Mrs. Nagpakasal kami, hindi ako naghanda eh. Bakit? Pag ikakasal ba, kailangan ba maghanda? Kung walang ihanda, di wag maghanda. Ganun lang katapos. Alam mo, pag magpapakasal, gagastos lang ka ng 1.5. Tama na. Yung handa-handa, kalokohan lang yan. Tama? Bakit? Bawal ba ikasal pag walang handa? Siguro maghanda ka. Kung marami kang pera, wala kang paglagyan. Yan, maghanda ka. Pero simpleng handa na 1.5, tama na yan. Kasal 1.5, tapos handa 1.5, pwede na yun. Hindi ko kasi gusto ko bonggang-bongga kasi sa probinsya na yabangan na lang yung mga ganyan tradisyon eh, para namang awa. Kasi kailangan, alam mo, sa probinsya namin, kailangan buong kamag-anak, pakakainin ng kalabaw, ng baboy, ng yabangan na lang itong mga to eh. Alam mo, pinaggastos yung lalaki ng malaki. Oh, kinabukasan, wala silang pera pang negosyo, naubos. Tama? Yes. Mali naman yung sinasagot ng magulang. Kayo nag-asawa na kayo, bahala na kayo sa buhay nyo, ba't sasagutin pa kayo ng magulang nyo? Tama ba? So Christine, huwag ka na rin magpadala. No? Pero kung wala kang asawa, magpadala ka sa 2 anak ha, estimation ko para sa iba, no? Walang asawa yan. Ang 2 anak ha, nagluluto-luto lang, 100 to 200 a day, malaki na eh. Tama ba? Tama ba? So, alam mo sa 2 anak mo, pagpadala ka na lang 3,000 to 5,000, ano yung maganda? Sample lang. Pero hindi ikaw, Chrislene, kasi buhay yung lalaki. Siya bubuhay nun. Yung mga iba na batugan o May kaya pamilya namatay. na kasi need ko talagang mag-support kasi yung papa nila may asawa na, may anak na din Walang sa kanila. pakialam. Kailangan suportahan niya. Hindi porket nagpamilya na siya, hindi niya nasagot yung anak niya. Batukan ko yan ha. Ako Porket kasi nag-asawa siya ang ng iba, nagsusupport talaga noon since tigil mo. 2010. Mali nga eh. Galing. Kasal ba kayo? Hindi. Hindi. Kahit kasal kayo, hindi. Obligasyon ng lalaki yan. Hindi porket,
Mag-aasawa na ako ng iba. Yes, nakatakas na ako sa obligasyon ko doon. Hindi. Obligasyon niya pa rin yun. Alam mo, bakit dapat noon nyo pa ako nakakausap eh. Obligasyon ng lalaki yan. Lalaki siya bubuhay niyan. Hindi obligasyon ng babae yan. Nagkakataon lang na kailangan nang magtrabaho ng babae pag patay na yung lalaki. Or nagtutulungan sila mag-asawa. Pero kung nagkahiwalay kayo, sagot niya yan. Lamang yung kanya. Or less, 50-50 kayo. Pero ang lalaki na ng anak mo eh. Dapat nagsisikap na yan eh. Worst scenario sa'yo, pag hindi ka nagpapadala ng pangkain nila, wala kakainin yung anak mo, yung asawa mo hindi talaga nagpapadala. Worst scenario worst scenario. Padala ka ng 3,000 para doon sa dalawang bata. Okay? Yes. Pinakamalaki na yung 5,000 sa dalawang bata. Kung 4 naman yung anak mo, kanina may nag-type ng 4. May nakita ako nagpapadala ng 5,000 para sa 4 na anak. Alam nyo, mas maganda, sakto lang ipadala nyo o kaya kulang. Kasi pag kulang, magsisikap yung mga anak nyo eh. Ako nga, hindi nga binigyan eh. Alam nyo, ako, mula 8 years old, hanggang naglumaki ako, wala akong sustentong nakukuha sa tatay ko kahit mayaman. Ewan ko ba sa nanay ko, bakit hindi niya dinamanda yung tatay ko. Mayaman naman. So, hindi yung nanay ko kasi mayaman, tapos naghirap. Yung tatay ko, mahirap, yumaman. Walang sustento kahit magkano, kung magkano lang iabot. So, ako niya yan, nagsikap. Pero kung nakatikim ako ng sustento, malamang baka batugan ako. 16 pa lang ako, tatrabaho na ako, 21 pa lang ako, may negosyo na ako. Alam niyo yung mga anak niyo, paranas sa kanilang hirap. Wala naman sinabing gutumin yun, no? So, kung 2 anak mo, 3,000 to 5,000 lang. Guys, sana makausap ko lahat kayo, no? Pero kausapin niyo na lang yung sarili niyo. Tigilan niyo na yung pagpapadala ng malaking pera. No? Kahit kausapin kayo, Priscel, tsaka Chrislyn, matigas ulo niyo, wala akong magagawa. March pa lang, kung masunurin kayo, pwede na kayo umuwi. Copy up. May pera ka. 20,000, 20,000. By March, may 100,000 ka, uwi ka na. Priscel, by March, uwi ka na ha, may 100,000 Yes, ka na. upline. Excited? I follow you upline. Huwag tanga ha, abutin pa ng March tapos ang pera mo 20 mil. Poing. Siguro kung di tayo nag-usap, ganun mangyari sa'yo. Uy, November na, uwi na ako, may 20 mil ako, tuwang-tuwa ka sa 20 mil mo. Ang laki ng kinita mo dyan, tapos 20 mil lang yung take home mo. Eh, kasi tanga ako upline, padala ako ng padala. Pagawa ako ng pagawa ng bahay kahit di naman sira. Okay, yun yung mga yan, no? Huwag yung private school, huwag magpadala ng pera. Huwag yung buhayin yung mga pamangkin nyo, sagot ng mga tatay nila yan. Ako mayaman yung tatay ko. Ni isang lata ng gatas, hindi ako binigyan, hindi rin ako humingi. Kayo, hindi naman kayo mayayaman, sinasagot nyo yung ano nyo, yung mga pamangkin nyo. Tuloy mga kapatid nyo, mga ano, yes, kapatid, padala. Huwag na tayo magtrabaho. Tanga-tanga ng OFW, nagpapadala naman. Huwag tayo magtrabaho. Ganun na nangyayari. Pandemic dito, ang hirap magtrabaho. Sira ulo, madali magkarap ng trabaho pag kailangan mo at gusto mo. Tama ba? Choosy lang yan, kaya hindi naghahanap yan. Tsaka nandiyan ka kasi tumutulong ka. Subukan mo huwag tumulong. Actually, hindi ko kayo ginagawang salbahe. Tutulong lang kayo pag mga emergency cases na. Hindi, emergency, may utang akong babayaran, di emergency yun. Tapos pag sakaling may emergency, gagawa pa rin siya ng paraan. 1/4 kalahati sa'yo manggagaling, hindi sa'yo lahat. Kasi nangyayari, emergency kapatid, pengi 20 mil, kasi may gagastusin. Wala man siyang ginawang paraan para maghanap ng pera, kumita, para lang panggastos. Bakit sa'yo lahat? Mali yun. Tama? Okay ba yun? So, yun lang yung kadalasan. No? Tapos pag uwi ng Pilipinas, huwag kayong piyesta-piyesta. Pang-apat, huwag piyesta-piyesta. Handa doon, handa dito. Kala mo naman ang yayaman nyo. Hindi pa kayo mayaman, ganyan na kayo, kaya hindi kayo yayaman eh. Marunong kayong humawak ng pera nyo. Pag birthday, huwag muna mag-celebrate ng birthday. Magpasalamat lang sa taas, okay na yun. Okay ba yun? Hindi pag birthday, gumagastos ng malaking pera. Alam mo, sana yung 20,000, 2 accounts. Ang isang account, 1 million per month, 1 million per month, 2 million per month. Ha? Saka na kayo maghanda-handa ha, pag sobrang dami na ng pera nyo ha. Ako hanggang ngayon, hindi pa rin ako naghahanda eh. Tama? Bakit? Pag naghanda ako, maraming magagalit kasi hindi ko siya na-invite. Ang dami kong downline.
Ang tipid pala 'pag yumayaman, 'di na ako nagbe-birthday. Kasi 'pag nag-birthday ako, siyempre mai-invite ko lang 20. 200,000 yung downline ko, hindi nagalit yung iba. So, hindi na lang ako nagbe-birthday. Tama? Salamat na lang sa taas. Okay na yun. Yes. Okay ba yun? Ganun, ha? Okay po, Yes, Ap. Copy po, Yung apply. mga pagwawaldas ng pera, tigil nyo na po. So, actually, try ko i-send ngayon, no? Financial literacy for OFW. Kinulang na ako sa oras, overtime na po ako. Uy, sa kalating oras. Okay na yun. Tama na yun, dapat sa oras lang ako. Nag-overtime ako, okay lang. Okay lang sa inyo? Lumagpas ako sa isang oras? Pinipilit ko wag Okay lang, lumagpas. Ap, okay lang. Tapos na po Ibang tayo, oras pero daw, Ap. hindi pa ako tapos sa pakikipag-usap sa inyo. So magsasend ako sa inyo ng financial literacy for OFW. Pati yung the secret for agreements, Q&A, isasend ko sa inyo. 5 hours video, tapusin nyo po ng 1 to 2 days to. Makakatulong to para makapagbago ng mindset nyo. Financial literacy ko doon, inabot ng 1 oras, maganda mapanood nyo yun. Please, paki-apply ha. Hindi ko man kayo nakausap lahat ng OFW, please. I-apply nyo po yung matututunan nyo kasi makakatulong ng malaki sa inyo. Okay? So, saan na ba yung natin, chatroom natin? Send ko dito sa chat box dito yung video link na papanoorin nyo. Kasi baka kanya-kanya na kayo ng chatroom, baka hindi nyo na makita to eh. Tapos, ang magiging assignment nyo sa akin is araw-araw, sesendan nyo ako ng motivation quotes ng Napoleon Hill. Tapos, isasend nyo sa mga chatroom, isasend mo sa wall, ipipm mo rin sa akin. Okay? Isasend ko rin sa inyo yung Facebook ko dito sa na to, sa link na to. Dalawa yung i-link na isasend ko, no? Isang video para mapanood nyo yung financial literacy, lahat ng mga video na kailangan nyo para sa negosyo. Okay ba sa inyo yan? Kaya? Type 1, kung may papagawa ko sa inyong assignment, gagawin nyo. Type 1. Kung itong assignment na ipapagawa ko sa inyo, gagawin nyo. So, pag ginawa nyo yung assignment ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng privilege na one-on-one mentoring with Dr. Love or Adrian Vito. Gaganahan akong i-mentor kayo pag pinanood nyo na yung 6 hours video, tsaka pag pinapagawa ko sa inyo yung assignment na posting ng motivation. Yung posting pa lang na motivation na yun, hindi ka na malalobat, mamomotivate mo pa yung mga leaders mo. Sa assignment na to, iyayaman ka pa. Ginagawa mo na yung assignment, iyayaman ka pa, di ba? Paano nakabasok sa lahat dito, Vinar? Sinend mo sa lahat yung link? Dami natin. Opo, Ap. Open to all naman to, Ap, kasi ikaw naman yung sharer. Sinend mo sa lahat ng chat room? Opo, Ap. Lalo na sa mga OFW. O ano, buti na nakapasok lahat dito, no? Lahat ba ng chat room nandun? Anong chat room nandun ka, Vinar? Sa Saan chat room Ap, ka? sa top 5, sa international, tapos sa top 1. Yun, nandun ako, Ap. Tsaka sa Spartan. Doon mo sinend, no? So, isasend ko sa Opo, inyo Ap. dito yung Facebook ko. Actually, iba dito, kilala na ako eh. Baka yung iba niya ilang ako nakita, isend ko sa inyo yung Facebook ko. I-message niyo ako ng location niyo para malaman ko. Tapos, sabihin niyo sa akin na apply, gusto ko magpa-mentor para magpa-guide paano yumaman. PM niyo ako ha. Add and PM niyo ako. Send ko muna yung Facebook ko. Message niyo ako niya, kaya naman, no? Tapos, isasend ko sa inyo rin yung video link na pag napanood nyo tong video nyo to, parang 5 years na kayong member. Lahat ng kailangan nyo sa negosyo, sa pagyaman, nandito lahat. Pinag-aralan ko mabuti, ano kayang video ang the best na panoorin nyo? Na ito lang, pwede na kayong yumaman. So, sisend ko. Dalawa tong sisend ko, no? Tapos, try ko rin isend sa'yo, Vinar, no, para ikalat mo rin tong dalawang video na to kasi sakali hindi nila ma-copy dito sa Zoom. Doon sa mga chatroom na pinagkalatan mo ng link na to, madampot nila tong video link na to. Send ko rin kay Vinar. Sige po.
So, type 2, kung gusto mong gawin yung assignment, tsaka gusto mo magpa-mentor sa pagyaman. Okay, type 2. Para malaman ko kung ilan yung magiging estudyante ko dito sa pagyaman. Akala nyo, libre, no? Libreng mentoring with Adrian Bito. Ako po ay wala nang ginagawa sa buhay. Ang trabaho ko na lang po ay magpayaman ng mga leaders. So, itong gagawin ko to para si kakayaman niya to. So, madali naman po talagang yumaman. Ang nangyari lang, hindi niyo lang kasi alam kung paano yumaman. Kaya kayo nahihirapan. So, nandito sa video na to, paano yumaman. Type 2, kung kayang gawin yung pinapagawa kong assignment. Type 2, yan. Isa pa lang nagsabi. Ilan na? Ayun, marami pa lang dito. Delete lang pala. Type 2, kung kayang gusto magpa-mentor. So, gagawin lang, papanoorin ng 6 hours video na to. I-message nyo ako ng essay na natutunan nyo sa video para malaman ko nanood nyo. I-PPM nyo sa akin. Tapos, dalawa i-PPM nyo sa akin. Siyempre, hindi nyo pa napapanood, no? Apply, gusto ko po magpa-mentor. Ang location ko, tsaka cellphone number. Yan, para alam ko. Pag ang location mo Pilipinas, send mo na sa akin yung cellphone number mo kasi isa-save ko, isasama kita sa mga text brigade ko. Pag sinabi mong Qatar, pwede mong send yung number mo, pwede wag na kasi hindi naman kita matetext kasi long distance yan eh. Pag sinabi mong Qatar, alam ko, isasama kita sa top 5 millionaires. Kasi pag mga OFW kasi, meron tayong chat room para sa mga OFW, top 5 millionaires. Sa mga full-time, top 3 millionaires. Sa mga kumikita na ng malaki, top 2. So, i-assign ko kayo doon. No? Message nyo lang ako. Gusto ko magpa-mentor. Susunod na i-message nyo sa akin is mga quotes. Tatlo yung assignment nyo, no? Location nyo. Araw-araw, sasendan nyo ako ng quotes ng Napoleon Hill. Pangatlo, sasendan nyo ako ng essay nung natutunan nyo doon sa video link na sinend ko. Okay? Tatlo lang assignment nyo. Kaya sa mga nag-send ng 2, yan, tinanggap ang challenge. Yung mga hindi nag-type ng 2, ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Nakakita na kayo ng libre mentorship, ayaw nyo pa i-grab. Alam nyo, sa pagyaman, kailangan may magturo sa inyo. So, Hello, Apps. Hello. Nakita isa, daw dalawang nila doon beses sa... Hello, Apps. Yes. Nakita daw nila doon sa Facebook mo, si Gabby Concepcion daw magme-mentor daw. O, kita pa, di ba? Actually, wala pa sa Facebook ko. Kanina nyo po kausap si Gabby. Oh. Abangan na siya, nga, tama, kamukha nga siya si Gabby. So, ay, nakakatuwa naman, no? Lahat naman, no? Okay, so, i-message nyo ako. Assignment, no? I-message nyo ako, location nyo, tsaka cellphone number. Pangalawa, daily motivation for 60 days. 60 days yung akong sasendan ng motivation ng Napoleon Hill. Pangatlo, pag natapos nyo na yung video link, send nyo sa akin yung natutunan nyo, okay? So, ilan po, maraming salamat. So, thank you to Benar. So, sa pagstorbo sa pagtulog ko. Sarap-sarap ng tulog ko. Okay lang yun. Ginagawa ko, inaagahan ko yung tulog ko para pwede ako magising ng maaga. So lahat gagawin ko, huwag yung sasabihin na apply, baka busy na kayo. Hindi. Ang busy talaga dito si Baylaga, no? Kasi kanina pa nakahiga eh. Busy sa paghiga. Joke lang. Sarap na ng higa ni Baylaga. Mamaya nahilik na yan. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. Ako si Adrian dito nagsasabi, humayo kayo at magpakabait. Kasi pag mabait ka, ang pagyaman, napakadali na lang. Okay? So, Priscel, tsaka Chris, PM nyo ako ha. Gusto ko malaman yung Facebook nyo ha. Kamay po yung dalawang kambal. Sabihin nyo na lang kambal para matandaan ko ha. Sige, bye-bye. Salamat. Pasa ko na yung mic kay Benar. Ang gwapo nating host. Benar Batalier. Thank you. Picture taking mo na. Easy Picture 5. taking mo na pala. Easy 5. Ala ko habang nagsasalita ako may picture na eh. Easy 5. 1, 2. Second page. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ay, saan yun? Nawala. Ayan. 1, 2, 3. Mia Rose, nasaan ka Mia Rose? Ba't kulay puti yung background mo? Hindi ko alam kung magpapagawa ka ba ng ID. Ano ba? Ba't puti yung background mo? Full time yan up. Nandito sa hub.
Akala ko magpapagawa ng ID, eh, oh. 1 by 1, 2 by 2. Puting-puti yung paligid, eh. ID picture ba yan? Nasa loob na ng chatroom natin yung ginawa natin yan, Binar, si Mia Rose. Opo, opo. Yan, oh. Mga assignment, ha. Pinas tsaka OFW, ha. Sige, yun lang po. Maraming salamat. Thank you po, Thank you po. God bless po. Ayan, so medyo palakpak. Para kay Aplan, Adrian, Vito. So maraming salamat po. Wala. Nag-share song ba? Ating share ngayon. At thank you, Aplan, Adrian, sa privilege na makapag-share sa grupo namin. So, thank you po. So, maraming salamat din sa lahat ng attendees. So, sa mga cross-lines, top-lines, down-lines, yan. Inopen to all ko talaga siya kasi hindi naman tayo nagdadamot sa, lalo sa wisdom na binibigay ng mga uplines natin. So, kaya inopen to all ko talaga to, yung ano namin, ng grupo namin. So, yan, maraming salamat po sa lahat ng mga mga OFW. Hail with a smile, you could be the Closing prayer pala muna tayo, no? Closing prayer muna tayo. Ayan, prayer for freedom. Prayer for freedom. Today, Creator of the universe, we ask that you come to us and share with us a strong communion of love. We know that your real name is love, that to have a communion with you means to share the same vibration, the same frequency that you are, because you are the only thing that exists in the universe. Today, help us to be like you are, to love life, to be life, to be love. Help us to love the way you love, with no conditions, no expectations, no obligations, without any judgment. Help us to love and accept ourselves without any judgment. Because when we judge ourselves, we find ourselves guilty and we need to be punished. Help us to love everything you create unconditionally, especially other human beings, especially those who live around us, all our relatives and people whom we try so hard to love. Because when we reject them, we reject ourselves. And when we reject ourselves, we reject you. Help us to love others just the way they are, with no conditions. Help us to accept them the way they are, without judgment. Because if we judge them, we find them guilty. We blame them, and we have the need to punish them. Today, clean our hearts of any emotional poison that we have. Free our minds from any judgment so that we can live in complete peace and complete love. Today is a very special day. Today we open our hearts to love again so that we can tell each other, I love you, without any fear and really mean it. Today we offer ourselves to you. Come to us. Use our voices. Use our eyes. Use our hands. And use our hearts to share ourselves in a communion of love with everyone. Today, Creator, help us to be just like you are.
Thank you for everything that we receive this day, especially for the freedom to be who we really are. Amen. Do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall. Thank you. You can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. Ayan o. Yan muna. Dito tayo dyan o. Maraming salamat. DJ Johnny Sagayno Remix.